9:00 na nga ng umaga niyan, nag-aasikaso na yung asawa ko dahil a-attend siya ng binyag sa isa sa mga closest friends namin. Dahil kinuha siyang ninong, siya lang muna ang aalis at kami maiiwan muna dahil bawal ang crowded sa simbahan. Nahihirapan pa nga kami makapili ng susuotin niyang yan dahil wala talaga siyang damit na pang-alis o pang-porma man lang. Kaya minsan paulit-ulit na lang ang suot niya. Gustong-gusto ko na nga sana siyang bilihan, ang kaso ayaw niya naman. Para naman sa kanya yun, 'di ba? At yun na nga, medyo nakyutan ako sa napili niyang damit dahil floral. Pang summer, pero aminin, pogi siya dyan. At least, sa summer, hindi na ako mahihirapan hanapan siya ng damit, lalo na kapag nagdagat kami ulit, 'di ba? Tapos na nga siya dyan mag-asikaso, ayan na nga at papogi-pogi na nga muna siya. So ayun na nga at paalis na siya at ang magvi-video sa kanya habang bumabiyahe sila ay isa din sa kinuhang ninong ng kaibigan namin. Dahil hindi naman ako makakasama, dapat ako ang magbi-video. Medyo malayo-layo nga yung simbahan na pupuntahan nila dahil ang venue sa simbahan ay sa Salitran pa. Di ko nga alam dito sa kaibigan namin, may malapit namang simbahan. Pero sa malayo pa nga ang napupusuan. Char! Baka hindi na ako imbitahan sa susunod. Char! At ito na nga, kaya pinaikli ko na lang ang video nang bumibiyahe sila dahil baka imbis na binyagan ang makita nyo, long rides pa, di ba? Baka mamaya mas mahaba pa yung video nang nagra-ride sila kaysa pumunta pa sa simbahan. Haha, char! Okay, fast forward. Nakarating na nga sila sa simbahan at sakto naman ang pagdating nila ay malapit na mag-umpisa ang binyagan. At congratulations kaagad kay Baby C dahil ganap ka ng Katoliko pag uwi. O diba, hindi na paghahalataan. Ayan sila, magkakaibigan, magtutropa ang kinuhang ninong at ninang sa binyagan. At ayan, nasa simbahan na sila. At habang nasa simbahan nga sila, ay kami dito ng anak ko ay nakaredy na din at nakabihis na para pagsundo sa amin ay aalis na lang. Syempre, aura-aura muna ang ating nyo. Niyaya ko nga ang anak ko dyan para mag-outfit check. Diyos ko, napaka-KJ talaga. Kaya ako na lang. Kaya magsawa kayo sa mukha ko. Pak! 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 Akala mo may puwet no? Bang! Tsak! Akala mo ganda mo, te, ha? Sige, pakit ka lang. Sinubukan ko nga ulit pilitin yung anak ko dyan para mag-aura kami. Ayaw niya talaga. Ano, ako lang mag-aura dito? Ha? Sige na nga, ayoko na nga. Bye! O, sino ka dyan? At ito na nga, exciting part, nasundo na nga kami at pupunta na kami sa venue ng kainan. Ito na ang pinakahihintay ko dahil gutom na kami. Nag-iintayan pa nga kami dito para sabay-sabay na kami pumunta doon. Ang galing talaga pumili ng mga ninong at ninang nitong kaibigan namin, no? Dahil halos magkakaibigan din at magkakapatid ang mga kinuha. Parang nga naman hindi ilangan, 'di ba? At tropa-tropa lang. At nakumpleto na nga kami niyan sa aming waiting area at ito na ay lalarga na kami. Siyempre kami ang mauna dahil kami ang nakakaalam kung saan ang venue ng kainan. Sila? Wala, di sila kita. Di sila. Mga road trip yan. Ang layo nila Layo nila. Babaya, tayo natin. Ikaw. Andito na nga kami sa Amaris, kung saan ang venue, at kakausapin muna namin yung guard. Boss, binyag. Yes po sir. Kanan na? Yes po sir. Tayo na. Parada lang sir na maalis yung motor na. Wala kasi. Thank you po. Hindi, nakapunta na po ako doon. Sama mo to sir. Lahat po yan. Yan ba? Ay, ito na oh. Ito pala oh. Ay. Ayun pala oh. Ayaw dito.
Pagpasok nga namin ay inassist muna kami ni Kuyang Guard kung saan namin ipapark yung mga motor namin para maging maayos tignan. Pag-akyat nga namin dito ay sinalubong kaagad kami ng nanay nung may binyag, yung kaibigan namin. At pagpasok nga namin dito ay mas marami palang tao kumpara dun kanina sa nakita namin. Mas lalo tuloy kaming nahiya dahil medyo late na nga kaming dumating. Patapos na pala kumain ang iba at kami kakain pa lang. Pero in fairness, ang dami pa nilang pagkain at mas lalo tuloy akong nagutom. May catering pala sila dito para eat all you can. Pero sa dami ng pagkain na to parang konti lang ata ang makakain ko. Char! Una ko na nga muna pinasandukan ng anak namin para makakain na siya kaagad dahil alam namin na may kasunod ng palaro. O diba, hindi halata sa pagkain namin na hindi kami gutom. Ayan na nga pala ang mga pagkain namin. Kain po tayo guys. Ayan yung asawa ko dahil wala na masyadong lamesa. Diyan na lang siya sa gilid. Ayan. At dahil late na nga kami pumunta, di pa nga nakakakain yung anak ko, pinasalang ko na kaagad sa palaro. Dati talaga hindi siya hilig sa mga laro at hindi talaga siya nasali sa mga ganyan. Dahil KJ kasi talaga to at mahiyain. Dahil hindi sanay sa mga palarong ganyan. Nasanay lang siya dahil sa school, sa mga palaro, nung Christmas party, dahil pinipilit ko talaga siya para makakuha siya ng mga premyo. Kaya ayan, di na lang dalawang isip. Sumali na kagad kahit di pa kumakain. Pero in fairness, nanalo siya. Ayan yung premyo niya, hawak niya na. At ayun nga, sabi nila ay picture daw sa ninong. Inaabutan ng sobre, hindi pa nga mamaya pa nga daw. Ayan, hindi tuloy tinanggap. Picture daw muna kasi. Tinatawag pa nga ako ng asawa ko dyan pero hindi muna ako lumapit kasi ninong muna daw ang magpipicture. At nang matapos nga ang mga kaganapan, nagpalaro ang MC sa mga father naman or sa mga ninong. So, no choice yung asawa ko. Kailangan niya sumali dahil mga ninong daw ang mga... O, diba? Hindi halatang pinagtatawanan ko yung asawa ko dyan. Kasi ba naman, hindi niya masyadong marinig. Pag sinasabing toast, hindi niya alam yung hahawakan niya. Pati tuloy yung MC, tumatawa na rin sa kanya At ayun na nga, asawa ko nga ang nanalo dyan. Dadayain pa siya nung tatay nung nagbinyag. Hindi rin talaga pala salito sa mga palaro First time niya lang din sumali sa palaro at nanalo pa siya. Pero syempre, dahil pambata nga, di pambata rin yung nakuha niya. And ayun na nga, nag-speech na ang magulang nung nagbinyag. At hindi ko rin pala napansin na first birthday din pala nung baby, ni Baby Z. So, ayan, nag-speech sila. Naiiyak-iyak pa nga kumari namin. So, ayun, hanggang dito na lamang po ang video. Paalam! Ayan, natulog na nga si Baby Z.